Si Kay Brosas, syempre isa yan, sa kaibigan ko. Alam ni Kay yan. Bakit ka nandyan? Ikaw ang may-ari ng bahay, ikaw ang naglayas. Hindi ka hinana. Alam niyang maselan ang lagay mo. Umuwi ka. Galit na galit si Kay Brosas. Kasi wala na siyang choice, nandyan ah. Pero, i-rewind ko lang ha. Nung nalaman niyang buntis ako, ayaw niya, di ba? Galit na galit siya. Ayaw niya. Kulang na nga lang, dukutin niya yan eh. Kasi nga, ayaw niya sa responsibilidad. Ayaw niya yan. Ayaw niya yan. Nung pinakita ko sa kanya yung pregnancy test, napatayo siya sa kama. Akala ko matutuwa. Galit na galit. Galit na galit siya. Narinig pa nung kapatid ko na nag-aaway kami sa kwarto. Akala ng kapatid ko nagsusuntukan na kasi. Sabi ng ano yan? Marieta na yan? Ano nangyari dyan? Kasi nga, ayaw niya yung pagbubuntis ko. Kaya, nung lumabas na si Malia, siguro, wala na lang siyang choice. Minahal man niya yung bata, siguro, mahal niya dahil bata. Pero yung ginampanan niya pagiging ama, never. Never. Hindi nga siya nag-effort na maayos kami ulit, di ba? Kung talagang mahal niya anak niya, kung talagang mahal niya kami, gagawa ng effort yan. Parang feeling ko, gumawa siya ng paraan para makaalis. Kasi nga, may mga sulsul eh. May mga kaibigan siya nakilala dito na sulsul. Sinulsulan siya, may mga lumandi. Naghihintay siya ng pagkakataon na magalit ako at palayasin ko siya. Dahil yun ang gusto niyang buhay. Yung wala siyang responsibilidad, yun ang gusto niya, yung gabi-gabi siya magpa-party. Yun ang gusto niya. Kaya di ba nakikita sa mga club sa BGC, nakikita yan. Alam mo naman ang netizens. Diyos ko po, Mariosep, ang netizens kayo, ang bibilis. Naglalakad siya sa BGC, binibidyo siya, may kasama siyang babae, pinaforward sa akin eh. Oh, di ba? Mabilis ngayon. Oh, namimili siya sa isang groceries. Pinipicturean siya, pinaforward sa akin, may kasama. Di ba? Ganun. Grabe, lahat ng pagtatakip talaga ginawa ko sa kanya. Kaya doon ako nabubuwisit. Kung husgahan niyo ako, hindi niyo pa po alam lahat. Marami pa kayong hindi alam. Ang nakikita niyo lang kung ano yung nangyayari sa social media, sa mga interview, sa mga ano. Pero behind cam, hindi niyo alam kung ano nangyayari sa amin. Ilang beses ako muntik makunan. Ilang beses akong nakunan dahil sa stress sa kanya. Kung hindi ko pinaglaban si Malia na ini-injection ako ng pampakapit, walang Malia. Dahil sa stress ko sa kanya. Pinaglaban ko lang, diba? Kung sasabihin mo, mahal mo anak mo, saan banda? Saan? Maramdaman, di ko nakikita. Oh, eto pa, nakakaloka ha. Nung time na bago siya ma-deport, ang tagal nilang hindi nakikita ng anak niya, di ba? Kasi nga, hindi ka nag-e-effort eh. May dala siyang stop toy. Inabot dun sa anak. Sabi dun sa anak, eto yung naiwan mo sa kondo, naalala mo. Ganyan. Talaga, sa loob ko, naiwan sa kondo. Dumaan ng Pasko, walang regalo. Dumaan ng birthday ng bata, wala kang regalo. Dumaan ng Valentine's, wala kang regalo. Ang iaabot mo, yung naiwan lang sa kondo. Pero, nakikita ko sa post ng mga kaibigan mo. Nakita ko sa post ng mga kaibigan mo, nandun ka. May regalo ka dun sa anak ng kaibigan mo. Birthday! Pasko, may regalo ka doon sa mga anak ng kaibigan mo. Sa sarili mong anak, wala. Hindi ako nag-aano ng material na bagay. Kaya ko nga bilan ng toy store yung anak ko pag gusto ko eh. Kaya kong bilan niya ng isang buong toy store. Ang sinasabi ko, kahit maliit na bagay, naalala mo yung anak mo, masayang masaya na yan. Pero sa ibang anak ng kaibigan mo, may oras kang mamili. Diba? Nakikita ko eh. No. Buti na lang. Kasi nga wala naman siyang na-invest na emosyon sa anak niya, ba't ka hahanapin? Wala siyang naiwang emosyon. Walang natatandaan yung bata. Ba't siya hahanapin? Di ba nga sabi ko sa'yo, yung social media namin, yung YouTube na ayaw niyang isurrender, ang sabi ko sa kanya, isurrender mo sa amin yan. Kahit dyan man lang makatulong yan sa anak mo. Total, di ka naman nagbibigay ng sustento, kahit yan na lang sana. At bibigyan ka pa kita ng chance, makita yung anak mo. Twice a month, bigay mo lang. Nung una, payag na. Nung i-deliver na yung hard copy ng lawyer ko, parang agreement, biglang nagbago isip, hindi na raw niya ibibigay sa amin. Okay. Di wag. Yung social media, wala na, saksak niya sa ngalangalan niya. Gumawa kami ng bago. Anong gagawin niya dun? Anong gagawin niya dun? Yun nga, sabi nga ng mga kaibigan ko, sana man lang ibigay na lang niya. Total naman, di siya nagsusustento sa bata. Kahit yun na lang sana. Kasi di ba sayang yung followers namin doon, nasa kalahating milyon na rin yun, di ba? Ngayon, nakatenga, stagnant. Sayang, di ba? Anong plano niya doon? Wala naman nakisisikreto sa kanya eh. Ako sa mga anak ko, lahat ng nangyari sa buhay ko, kahit si Maymay, alam nila na wala akong sinisikreto dyan. Sasabihin ko sa kanya, ngayon, sasabihin ko sa'yo, itong nangyari, itong tatay mo, itong klaseng ama, ngayon mag-decide ka. Hindi ko siya sisiraan sa anak niya. Sabihin ko lahat kung ano yung totoo. Sabihin ko talaga na ayaw sa'yo ng tatay mo na pinagbubuntis kita. Kasi yun ang totoo. Munti ka nang malaglag dahil sa tatay mo. Kasi yun ang totoo. Gusto mo makausap yung obligay ko na ninang mo? Na ilang beses kanya sinalba para kumapit ka lang? Dahil sa stress dyan sa ama mo, munti kang mawala. Ngayon, mag-decide ka kung gusto mo pa rin siya makita. Kasi yun ang totoo. Hindi ako magdadagdag ng kwento, hindi ako magbabawas. Sasabihin ko yung totoo. Dahil lahat naka-record dyan eh. May record sa ospital eh. Kung ilang beses akong pabalik-balik doon dahil nagbi-bleed ako, nagdidelikado. Dahil sa